Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at sa ating mga pagbasa, narinig natin kung papaanong sa pasimula pa lamang ng paglikha, napakaganda na ng pangarap ng Diyos sa tao. Walang pinangarap ang Diyos sa tao na ikakapahamak ng tao. At para masabi talaga na sa simula't simula, maganda ang pangarap ng Diyos sa tao, inilagay ng Diyos ang tao sa paraiso. Doon sa paraiso, wala nang poproblemahin si lalaki at si babae. Lahat ng kakailanganin ninyo ay naririyan. Basta't huwag lamang ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Malinaw sa unang mga tao na ang kapayapaan, ang pagpapala, ang kasaganaan ay naririyan. Basta't kailangan lamang sumunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. At malinaw yon sa kanila. Nagkasundo sila sa ganoong usapan. Kaya sa simula, napakaganda ng buhay ng tao sa paraiso. Masaya, walang problema, walang iniisip na anuman, sagana sa lahat ng bagay. Walang karanasan ng pagkagutom o pagkauhaw, walang karanasan ng pagkakasakit o pagkamatay. Maganda at maayos ang lahat. Pero pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. At sa pagpasok ng kasalanan na yon, doon nagsimulang pumasok ang problema, ang iba't ibang hindi magandang sitwasyon, at ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Kaya alam natin ang kwentong ito sa Biblia. Alam natin na dahil sa pagkakasala ng unang tao, ang lahat ng ipapanganak sa pamamagitan ng unang babae ng pangalan ay Eva ay magtataglay ng tinatawag na kasalanang mana, original sin. Pero sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, sa sakramento ng binyag, ang sakramentong naglilinis at nagpapabanal, ang mga binibinyagan ay binubuhusan ng tubig, simbolo ng paglilinis mula doon sa kasalanang mana. At dahil doon, muling naibabalik ang dangal ng bininyagan upang maging anak ng Diyos. At habang ang sanggol na bininyagan ay lumalaki at nagkakaisip, doon binigyan siya ng kalayaan na magpasya kung ano ang kanyang gagawin. Kung sino ang kanyang susundin. Pipili siya kung ang gagawin ba niya ay mabuti o ang pipiliin ba niyang gawin ay masama. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy ang tao sa kanyang pagpili sa kung ano ang malaya niyang didesisyonan. Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama.
Sa konteksto ng kasal, narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Pariseo ay lumapit kay Jesus at nagtanong, ano yung objective ng mga Pariseo? Ibig nilang siluin, hulihin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ano ang nakalagay sa utos ni Moises? Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. At ano ang sabi ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya inilagda ni Moises ang batas na yan. Pero hindi iyan ang pangarap ng Diyos sa inyo. At ibinalik ni Jesus ang kwento sa kwento ng paglikha, kung papaanong doon sa unang lalaki at unang babae, ibinigay ang paraiso at sila ay inaasahang mamumuhay sa pagsunod sa Diyos. At dahil sila'y sumusunod sa Diyos, mamumuhay sila ng payapa, masagana, walang problema, walang inaalaala, walang sakit, walang kamatayan. Pero dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nangyari ang mga hindi dapat mangyari. Itong sinabing ito ng ating Panginoon, tatanggapin po ba natin? Na kung meron mang hindi magandang nangyari sa buhay ko, iyon ay dahil sa katigasan ng aking ulo. Na kung humantong man sa paghihiwalay, ang buhay ng mag-asawang humarap sa altar at nangako ng pag-ibig sa isa't isa, pero sa kabilang dako, naging taksil sa pangako. Di ba tama ang ating Panginoon nung kanyang sinabi, dahil sa katigasan ng inyong ulo? Alam ninyo ang mabuti, pero ginawa pa rin ninyo ang masama. Ipinapaalaala sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin para kayo maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mas pinili ninyo ang kung ano ang gusto ninyo kahit alam ninyong mali. Tama po ba? Napakahirap malagay sa sitwasyon kung saan kinakailangan tayong pumili. Pero iyon ang buhay natin. Kinakailangan talaga tayong pumili at umaasa ang Diyos na ang pipiliin natin ay ang kung ano ang mabuti. Sapagkat ang mabuti ay Diyos. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Kaya maging magandang paalaala nawa ito sa atin, sa ating pamumuhay araw-araw, sa inyong pamumuhay bilang mag-asawa, sa pamumuhay ng mag-asawa sa loob ng pamilya, at sa ating pamumuhay bilang isang pamilya ng Diyos. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na mamuhay nawa tayo ayon sa Kanyang kalooban
ayon sa kanyang kabutihan upang sa ganoong paraan maging mapayapa at maunlad ang ating buhay. Kaya nasa atin ang susi kung papaanong magiging mapayapa at masaya ang ating buhay. Ang Diyos palaging naririyan, nag-iintay kung kailan natin hihingin ang kanyang tulong. Na bagamat may pagkakataon na bumabagsak tayo sa kasalanan, hingin natin ang tulong ng Diyos at tayo'y kanyang ibabangon at bibigyan ng panibagong pagkakataon. Amen.